Okay, sorry. Alis dyan. Ay, kawawa naman. Kaya ito. Okay. Shalom Alaikum mga kapatid. Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Isang pinagpalang Huwebes. Andito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series, kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. But before that, let us pray. Then the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful, and enkindle in them the fire of thy love. Send forth thy Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. Let us pray, O God, who didst instruct the hearts of the faithful, by the light of the Holy Spirit, grant us, in the same Spirit, to be truly wise, and ever to rejoice in his consolation. Through Christ our Lord. Amen. O God, we praise thee and acknowledge thee to be the supreme Lord, everlasting Father. All the earth worships thee, all the angels, the heavens, and all angelic powers. All the cherubim and seraphim continuously cry to thee, Holy, holy, holy Lord God of hosts. Heaven and earth are full of the majesty of thy glory. The glorious choir of the apostles, the wonderful company of prophets, the white-robed army of martyrs praise thee. Holy Church throughout the world acknowledges thee, the Father of infinite majesty, thy adorable, true, and only Son, also the Holy Spirit, the Comforter. O Christ, thou art the King of glory. Thou art the everlasting Son of the Father. When thou tookest it upon thyself to deliver man, thou didst not disdain the virgin's womb, having overcome the sting of death. Thou opened the kingdom of heaven to all believers. Thou sittest at the right hand of God in the glory of the Father. We believe that thou wilt come to be our judge. We therefore beg thee to help thy servant whom thou hast redeemed with thy precious blood. Let them be numbered with thy saints in everlasting glory. Save thy people, O Lord, and bless thy inheritance. Govern them and raise them up forever. Every day we thank thee, and we praise thy name forever, yes, forever and ever. O Lord, deign to keep us from sin this day. Have mercy on us, O Lord, have mercy on us. Let thy mercy, O Lord, be upon us, for we have hope in thee. O Lord, in thee I have put my trust. Let me never be put to shame. Amen. And we entrust you also this day, and we pray as and we also praise you and thank you for your goodness and mercy for making us, O Lord. We entrust you this day as we do this our activity, our reading of your gospel and reflecting on it. Bless us and speak to us, O Lord. And also claiming your word in 2 Corinthians chapter 10, verse 4 to 5. For the weapons of our battle are not of flesh, but are enormously powerful, capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God, and take every thought captive in obedience to Christ. Yes, Lord. We ask all these things through Christ our Lord, with the Holy Spirit, and through the intercession of the Blessed Virgin Mary. Amen.
the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Shalom mga kapatid. Okay. So, ang gospel ngayon is karugtong pa rin ng kahapon Ebanghelyo. John chapter 8 pa rin mga kapatid. Basahin po natin. The Gospel of the Lord according to St. John chapter 8 verses 51 to 59. Glory to you, Lord. Amen, amen, I say to you, whoever keeps my word will never see death. So the Jews said to him, now we are sure that you are possessed. Abraham died, as did the prophets, yet you say, whoever keeps my word will never taste death. Are you greater than our father Abraham, who died, or the prophets who died? Who do you make yourselves out to be? Jesus answered, if I glorify myself, my glory is worth nothing. But it is my Father who glorifies me, of whom you say he is our God. You do not know him, but I know him, and if I should say I do not know him, I would be like a liar. I would be like you, a liar. But I do know him, and I keep his word. Abraham, your father, rejoiced to see my day. And he saw it, and was glad. So the Jews said to him, you are not yet 50 years old, and you have seen Abraham. Jesus said to them, amen, amen, I say to you, before Abraham came to be, I am. So they picked up stones to throw at him, but Jesus hid and went out of the temple area. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay, mga kapatid, so continuation pa rin ng Ebanghelyo kahapon kung saan ang mga Hudyo ay talagang nahihirapan silang tanggapin ang Panginoon Jesucristo, ang Mesiyas. So, nasabi na nga natin previously na maintindihan natin ang mga Hudyo because during those times they are under the oppression or under the rule of Roman Empire ng mga pagan Rome during those times. Kaya ang ine-expect nila na Messiah is like King David kasi ang Messiah naman ay magmumula sa angkan ni David. So they are expecting a Messiah who is a warrior like King David. A mighty warrior, a great king. So pero paano naman nila tatanggapin ang Panginoon Jesucristo na 12 lamang ang kanyang mga lagad at hindi pa kilala sa lipunan, mga mangingisda lang. Then later on, dinagdagan pa ng 72 para maging kabahagi din sa pagpapalaganap ng mabuting balita. So yun lang kung ikaw sasali sa isang leader or maanib sa isang leader, you are under the rule of the Roman Empire, natural. Hindi mo rin gagawin yun. Talagang magdududa ka rin, hindi mo na rin talaga kikilanin ang ating Panginoon Jesucristo. So those are some reason na maintindihan natin ang mga Hudyo, ito lalo na yung mga leader nila na hindi nila tanggapin ang Panginoon Jesucristo. Kaya nga sinabi dito ng Panginoong Jesucristo sa verse 51 na sabi niya, kasi kahapon di ba yung verse 31 to 32 yung sinabi ng Panginoon na whoever if you really are my disciples, you keep my word and it will set you free. Pero dito naman sa verse 51, ito na naman yung pinaka-controversial statement ng Panginoong Jesucristo na sabi niya, amen, amen, I say to you, whoever keeps my word will never see death. So,
nung sinabi niya ito, sinabi ng mga Hudyo na na-possess. Kasi di ba nung nakalipas previously, inakusahan na siya ay nagpapalayas ng demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebub. Ngayon, ito sinabi na naman nila na ngayon natanto namin na ikaw ay possessed, sabi niya. Then they quoted na namatay si Abraham, namatay mo yung mga dakilang propeta, tapos ikaw sasabihin mo na ang mag-iingat ng iyong mga salita ay hindi makakaranas ng kamatayan. So, they are thinking na ang tinutukoy ng Panginoon, yung tinatawag na physical death, but a spiritual death, mga kapatid. So, kung tayo namang Kristiyano, kung isinasabuhay natin ang salita ng Panginoong Jesucristo, ay hindi talaga tayo makakaranas ng kamatayan. Pag sinabing kamatayan, it is not a physical death. Kasi lahat naman tayo ay mamatay, ngunit ang buhay na ito ay hindi nagtatapos sa buhay na mamatay yung ating physical na katauhan. Alam naman natin yan ng mga Kristiyano, yun yung ating pananampalataya. At ang ating pananampalataya ay sinubok na ng panahon for almost 2,000 years. Ang sinasabi sa banal na kasulatan, even until now, ay kine-question ng mga skeptic, kine-question ng mga yung mga antikristo or hindi kumikilala sa Panginoong Jesucristo, yet pinapatunayan na ang salita ng Panginoon o ang banal na kasulatan ay totoo, mga kapatid. So, even until now, di ba, kine-question ang banal na kasulatan. Yet, kung makikita natin na ang Panginoon naman ay patuloy pa rin nagpapakita din ng mga himala na hindi kayang tutulan ng even mga scientist, ng siyensya, di ba mga kapatid? Makikita natin yan na that confirms the validity, that confirms the authenticity of the scripture, mga kapatid. So, maraming mga himala na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Di ba? Kahit sa atin, yung tinatawag na Eucharistic miracles, yan, countless Eucharistic miracles that science cannot explain. Lalo na yung mga nagsuri ng mga Eucharistic miracles na wala silang magawa kundi they converted and accepted the Lord Jesus Christ. So yan, yung Shroud of Turin, yung kwento sa Shroud of Turin na yan, yung discovery na yung Shroud of Turin, yung Our Lady of Guadalupe, yung kwento ng Our Lady of Guadalupe, mga kapatid, di ba? Makikita natin yung Our Lady of Guadalupe na yan, na sa Mexico, na dahilan doon ay nag-convert ng napakaraming mga pagan, lalo na yung Aztecs, mga kapatid. So, itong sinasabi ng Panginoon na sa verse 51, Amen, amen, I say to you, whoever keeps my word will never see death. Ay hindi makakaranas ng kamatayan. Yung kamatayan na tinutukoy ng Panginoon is not physical but rather spiritual death. Katulad dito ng halimbawa sinasabi dito sa Matthew chapter punta natin mga kapatid sa Matthew chapter 16. Okay. Kaya mga kapatid, hanapin natin na. Hinahanap ko yung ano. So yung una na ang tinutukoy ng Panginoong Jesucristo ay hindi yung physical death, kundi spiritual, yung spiritual one, mga kapatid.
Okay, hanapin natin. Sapagkat sinasabi doon sa mga ngaral chapter 12, di ba? Verse 7, sabi niya, alalahanin niyo siya bago manumbalik sa lupa ang inyong katawang lupa at ang iyong espiritu ay magbalik sa may bigay nito, mga kapatid. So, ibig sabihin, hindi tinutukoy ng Panginoong Jesucristo na ang kamatayan doon na tinutukoy niya is not the physical death. So, ang kanilang pananaw is physical death, mga kapatid. Sapagkat may mga Hudyo, lalo na yung mga Sadduceo, ay hindi po sila naniniwala sa muling pagkabuhay or there is life after death. Yan. Kaya hanapin natin lang. So, yun yung sinasabi sa mga ngaral chapter 12 verse 7 na alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang iyong katawang lupa at ang iyong espiritu ay magbalik sa bigay nito. So therefore, the Lord Jesus Christ is not referring for a physical death sapagkat mamatay talaga ang ating katawang lupa, ang ating physical na katawan, mamatay. Pero ang ating kaluluwa ay buhay at yan ay harap sa hukuman ng Panginoong Jesucristo. Okay, sabi pa ito. Okay. At ito pa rito mga kapatid, sa pa rito sinasabi dito sa Matthew chapter 10 verse 28. Okay, ang sabi dito, sabi niya, Matthew chapter 10 verse 28. Huwag ninyong katatakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katatakutan ninyo ay ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. So, yun mga kapatid. Ibig sabihin, ang mga Hudyo na kausap ng Panginoong Jesucristo dito, especially itong mga Pariseo at mga Eskriba, na misunderstood nila ang Panginoong Jesucristo dito sa verse 51, na sabi niya, ang sino mang nag-iingat ng kanyang salita ay hindi mamamalay, kundi, okay, basahin natin. Amen, amen, I say to you, whoever keeps my word will never see death. Ay hindi makakaranas ng kamatayan. So, ang kamatayan na tinutukoy ng Panginoong Jesucristo is the spiritual death or yung tinatawag na total separation. Pag sinabing total separation ay yan yung walang hanggang pagkawalay sa presensya ng Diyos, yung tinatawag na spiritual death. Kasi ang isa sa kahulugan ng kamatayan is separation. So yung separation, kasi ang Panginoon Jesucristo, di ba sinabi niya mismo na siya yung I am the resurrection and the life, di ba John 11:25, ako ang buhay at ang muling pagkabuhay. So therefore, kung nasa Panginoong Jesucristo ka, wala kang kamatayan kasi taglay-taglay mo yung nagbibigay ng buhay. Pero kung wala ka sa Panginoong Jesucristo, of course, anong i-expect mo? Di ba? Kasi sabi niya, I am the resurrection and the life, John 11:25. And then, doon sa John chapter 14, verse 6, na sinasabi doon, memorize natin, di ba? I am the way, the truth, and the life. So therefore, if you are not in Christ, then you have no life in you. Ganun lang yun, kasimple mga kapatid. Diba? Okay. Punta lang John 11:25. Jesus told her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even if he dies, will live. Oh, ito, diba? Kanina, sabi niya, kapag iniingatan natin ang salita ng Panginoon, ay
hindi tayo makakaranas ng kamatayan. Kasi you are with Him. The author and perfecter and finisher of our faith. The author of life. He is the author of life. He is life. Yan mga kapatid. Tapos tinanong sa rito ng mga Hudyo. Sabi rito. Okay. Tuloy natin. So the Jews said to him, "Now we are sure that you are possessed. Abraham died." Yun nga, sinasabi nila kanilang kaisipan is physical death, mga kapatid. Pero our Lord Jesus Christ is not referring for physical death kasi yun naman talaga ang totoo na ang ating katawang lupa ay magbalik sa lupa at ang ating espiritu ay magbalik sa may bigay nito. Yung sinasabi sa mga Ngaral chapter 12 verse 7. Okay. Ayan, I am joke but you can call me baby. Ano na lang, try mo itanongin kay, simpleng ko na lang sa'yo, try mo itanong yung Novus Ordo at yung what is the difference between Novus Ordo and the traditional Tridentine Mass. Yan. Of course, kung ang Tridentine Mass yan, pagkakaibaw titignan mo is vernacular ang language na ginagamit sa Novus Ordo at nakaharap na yung mga pare sa atin at sa traditional Latin Mass is nakatalikod. Yun lang yung doon eh. But they are both valid. Pero i-search mo na lang. Yun yung alam ko na pagkakaiba yung difference nila. But they are all accepted by the church. So, kapag merong mga tao na ang accepted lang is Tridentine Mass, ay yun, baka member yun sila ng SSPX, mga protestante na nagpapakilalang katoliko ko, no? Okay. Yun lang. So, and then dito sa verse 52, "Now we are sure that you are possessed. Abraham died, as did the prophets, yet you say, whoever keeps my word will never taste death. Are you greater than our father Abraham, who died, or the prophets who died? Who do you make yourself out to be?" So, kino-compare nila ang Panginoong Jesucristo sa mga dakilang propeta, si Abraham, kasi patriarka si Abraham. Sa kanya nakipag-covenant ang Diyos. Diba? Si Abraham. Wala nang dadakila pa kay Abraham. Kasi nakipag-covenant sa kanya ang Diyos. So you see. Okay. Then yung mga propeta. Mga dakilang propeta. So, yung sinasabi nila, namatay sila. Namatay. Yet, ang sinong mag-iingat ng iyong salita ay hindi makakaranas ng kamatayan. Kasi yun nga, kapag totoong we are in the Lord Jesus Christ at isinasabuhay, iniingatan, sabi niya, and my word, iniingatan, pag sinabing iniingatan, ginaganap natin yung salita niya, ay hindi tayo makakaranas ng kamatayan kasi ang taglay-taglay natin, ang Panginoong Jesucristo na siyang buhay. Diba? Mga kapatid, John 11:25, I am the resurrection and the life. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. So kung wala ka sa Panginoong Jesucristo, makakaranas ka. Kasi inaayawan mo yung author ng buhay. Inaayawan mo yung buhay. Kung choice mo talaga yun, di ba mga kapatid? Kung pinipili mo talaga yun, yan. And then, sinagot sila ng Panginoon Jesucristo dito, sabi niya, "Are you greater than our father Abraham who died, or the prophets who died? Who do you make yourselves out to be?" Jesus answered, "If I glorify myself, my glory is worth nothing, but it is my Father who glorifies me, of whom you say, He is our God."
So, di ba nung nakalipas na actually part pa rin ito nung tinalakay natin na sinabi natin na actually dito rin pa rin yun sa doon sa John chapter 5 na kung ang patotoo ko, sabi ng Panginoon Kristo, na kung patotoo ko ay ako lamang nagpapatotoo sa aking sarili, walang sa yung aking pagpapatotoo, mga kapatid. Okay? Okay? Dito sa John chapter 5, verse 31, if I testify on my own behalf, my testimony cannot be verified. But there is another who testifies on my behalf, and I know that the testimony he gives on my behalf is true. Yan, mga kapatid. Okay? So, yun yung sinasabi nila yun yung sinasabi ng Panginoon, kung ako lamang nagpapatotoo sa aking sarili, walang kabuluhan yung aking pagpapatotoo. Yun, di ba nabanggit na natin din yan, na pwede rin natin i-apply to sa maraming mga kababayan tayo or maraming mga tao who claims to be mga sugo sila ng Panginoon, mga appointed sila ng Panginoon, pero sila lamang ang nagpapatotoo sa kanilang sarili. Unlike na ang Panginoon ay pinatutuhanan ng Ama, di ba? Na siya yung isinugo para sa ating kaligtasan. Bakit? Kasi di ba noong naalala niyo sa baptism of our Lord Jesus Christ sa Matthew chapter 3, and then doon sa Transfiguration. Sa Transfiguration ay nagsalita ang Ama, at sa baptism sabi niya, ito ang minamahal kong anak, pakinggan niyo siya. Di ba mga kapatid? Ayan. So may patotoo, at hindi lamang iyan, kundi ang patotoo ay inihayag din ng mga propeta. At noong nagkaroon na nga ng dumating yung fullness of time ng katuparan ng hula ng mga propeta, ay makikita natin doon sa Annunciation na pinatutunayan ni Archangel Gabriel na ang ipanganak ng Inang Maria ay yaong inihula na nung unang panahon pa man. Diba? Doon sa Luke chapter 1 verse 26 to 39. And then doon sa Matthew chapter 1 verse 21 to 23. Diba, mga kapatid? So, pinatutuhanan. At isa pa sa mga confirmation nung nagkaroon ng Transfiguration ng Panginoong Kristo doon sa Matthew chapter 17 ay nakipag-usap sa kanya si Abraham, si Moses at saka si Elijah bilang pagpapatunay at pagpapakita na ang Panginoong Kristo ang katuparan ng mga nakasaad sa mga batas at ng mga propeta, mga kapatid. So yun yung God. Sabi niya, if I glorify myself, okay, sabi rito, if I glorify myself, my glory is worth nothing. But it is my Father who glorifies me, of whom you say He is our God. So ang mismo ang nagpatotoo, ang Diyos sa ating Panginoong Jesucristo. So unlike yung mga tao na maraming mga tao na lalo na sa ating kapanahunan mga kapatid ngayon na marami sa kanila ay nagpapatotoo, pero sila lang yung nagpapatotoo sa kanilang sarili. Mga kapatid, they are claiming mga verses sa Bible, pero kung titingnan mo, ay hindi talaga sila yung tinutukoy. 10:969 Baga, praying Palestine. Yes, we are praying that Palestine be free from a terrorist Hamas group. Okay. Yan mga kapatid. Okay. So, ang Panginoon Kristo hindi lang siya basta lumutang, then nag-claim na siya yung Messiah, no? Hindi siya nagganon, na hindi siya lumutang and then nag-claim lang siya, He is the Christ. Sa Greek, Christos, Messiah, Mashiach, sa Hebrew,
Hindi siya lang basta-basta na ganun. I am the one whom you are waiting. I am the Messiah. No? Hindi niya ganun. Sabi niya, merong nagpapatotoo sa kanya. Yan, mga kapatid. You do not know him, but I know him. And if I should say that I do know him, I would be like you, a liar. But I don't know him, and I keep his word. Abraham, your father, rejoiced to see my day, it and was glad. Oh. So the Jews said to him, you are not yet 50 years old, and you have seen Abraham? Jesus said to them, di ba, wala pa raw siya 50 years old. Kaya ito mga kapatid, ito yung sinasabi niya, Jesus said to them, Amen, Amen, I say to you, before Abraham came to be, I am. Sabi niya, wala ka pang 50 years old. Tapos, nakita mo na si Abraham? O diba, hindi sila makapaniwala. Anong sagot sa kanila ng Panginoon Kristo? Amen, Amen. Yung sa ibang translation, yung sinasabi na, Verily, verily, I say unto you. Yan yung sinasabi, Amen, Amen. Ibig sabihin, mabigat na statement yan, mga kapatid. Sabi niya, Jesus said to them, Amen, Amen, I say to you, before Abraham came to be, I am. I try to imagine, more than 1,000 years na yung nakaraan bago dumating ang Panginoong Kristo. Then si Abraham, na patriarka, nung una pa, ancient times pa, nung unang kapanahunan pa, sa panahon pa ng mga patriarka. Di ba? Tapos sinabi niya, before Abraham came to be, I am. At yung sinasabing I am dito mga kapatid, ilang beses itong inulit dito sa John chapter 8 mga kapatid. Hindi lang ito ibig sabihin na ang I am dito, kaya nga dito sa translation ng New American Bible, ang sinasabi dito sa New American Bible ng translation, they are all capitalized. Hindi ito yung kahulugan na I am a male, I am human. Hindi lang yung ganun na katulad ng ginagamit natin. Pero yung I am na ito, mga kapatid, dito sa John chapter 8 na ito, ilang beses po itong inulit. At alam nyo, tingnan nyo kasunod So they picked up stones to throw at him, but Jesus hid and went out of the temple area. Bakit alam nyo kung bakit nagpulot ng bato ang mga Hudyo, ang mga Pariseo, mga Eskriba? Because naintindihan nila kung ano ang sinasabi ng Panginoong Kristo dito mga kapatid. Before Abraham came to be, I am. How many thousand years? Almost 1,000 years na before Abraham bago dumating ang Panginoong Kristo. Sabi niya, before Abraham, I am. At alam niyo ba na itong I am na ito, yan nga, ilang beses itong inulit dito sa John chapter 8. Nagpulot sila ng bato. Alam niyo kung bakit? Dahilan sa sinasabi ng Panginoong Kristo, He is claiming the title, the name given to Moses noong nag-reveal siya ng kanyang sarili doon sa bundok ng Mount Sinai. Nga ba, mga kapatid? Ano sinasabi doon? Before Abraham. So itong title na ito ay pag-claim ng Panginoon Kristo that He is the I am. Revealed in Exodus chapter 3 verse 14 to 15, mga kapatid. Kaya nga nagpulot sila ng bato kasi alam niyo, pamumusong. They are accusing the Lord Jesus Christ na pamumusong, mga kapatid. Pag sinabing pamumusong, blasphemy. Inaangkin niya na siya ay Diyos.
Yun yung kahulugan, mga kapatid. Yun yung title. Punta natin sa Exodus chapter 3, mga kapatid. Verse 14 to 15. So yun. Dito sa Exodus chapter 3, verse 14 to 15, mga kapatid. Punta natin. Sabi rito. Exodus chapter 3, verse 14 to 15. Umpisa natin sa verse 13. But said Moses to God, when I go to the Israelites and say to them, the God of your fathers has sent me to you. If they ask me, what is his name? Ayan, mga kapatid. What is his name? Okay. What am I to tell them? Verse 14, God replied, I am who I am. I am who I am, mga kapatid, sabi niya. God spoke further to Moses, thus shall you say to the Israelites, the Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, has sent me to you. This is my name forever. This is my title for all generations. Okay, mga kapatid. This is the title for all generations. Okay. See, mga kapatid. Yung title of all generations, then, itong reveal na pangalan dito kay Abraham, kay Moses sa Exodus chapter 3, verses 13 to 15, is the title claimed by our Lord Jesus Christ. In John chapter 8, mga kapatid, ilang beses po yan, inulit. Kaya pumunod sila ng bato because naintindihan ng mga Hudyo kung anong ibig sabihin, anong sinasabi ng Panginoon Kristo. He is claiming to be God. He is claiming the title given to Moses in Exodus chapter 3, verses 13 to 15. Kaya nga pumulot sila ng bato kasi ang akala nila ang Panginoon Kristo is committing a blasphemy, pangumusong. Kaya nga ang sinasabi ko sa inyo, ang sinasabi ng banal na kasalat, this is John chapter 8. Huwag kayong magpabudol pag sinasabi na ang babasahin lang yung verse 40 lang sa John chapter 8. Okay, mga kapatid. Okay. 10:9:6 baga, God has tons of sons in the scripture. Ano po ba ang pananampalataya mo? Islam ka ba? Islam ka ba? Ano ka? Sunni or Shia? 10:96 baga. Shia ka ba o Sunni? Islam ka ba o ano? Okay. So, yun yung ingatan natin mga kapatid. Kasi may mga tao na pag binasa nila ito yung John chapter 8, babasahin na nila yung verse 40. Pero ikaw sa sarili mo, try to read it in your own. Okay. Hindi, tinatanong mo na kita, Islam ka ba or Sunni ka ba, Muslim? Muslim, are you Islam? Okay. Okay, si 1096 baga. So, most possible. Hindi, tinatanong kita. Huwag hindi mo sinagot, hindi rin kita sasagutin. Okay. Gusto ko muna malaman kung Islam ka or ano, Jehovah's Witness, INC, ano, yung totoo mong affiliation. Okay. So yun mga kapatid, kaya huwag tayong, lalo na kapag merong sa iyo na magko-quote na, ito, tingnan nyo, sinabi rito ng Panginoon sa verse 40. No, di ba? Yun lang yung i-quote nila. Pero,
dinineglect or dinidisregard nila yung other passages dito sa John chapter 8. At the same time, mga kapatid, so si Baga, hindi ka naman sumasagot sa tanong ko, are you Islam? Ano ka bang affiliation mo? Islam ka ba? 1096-9 Baga. Okay. So yun mga kapatid. So, wag kayo basta-basta na sinasabi pag sinasabi na, basahin mo yung verse 40. John chapter 8 verse 40, then 1 Timothy 2:5. Pero remember mga kapatid na bago ka magbasa dito sa verse 40, balikan mo muna yung prologue ng gospel sa St. John chapter 1. Yan. Para maintindihan mo bakit sinabi dyan sa verse 40 na yan. Di ba? Okay, so per Baga, hindi ka rin naman sumasagot sa tanong ko. Okay. Bye-bye. Okay. So, mga kapatid, meron mo sinabihin mo na before Abraham came to be, I am. Ibig sabihin, pinapatunayan lamang ng Panginoon Kristo that He is claiming to be God. He is claiming the title given to Moses. Doon sa Exodus chapter 3, verse 13 to 15, mga kapatid. So therefore, makikita natin yung consistency ng banal na kasulatan na tunay na ang Panginoon Kristo is not just merely human being. Of course, pag sinabing human being, maintindihan natin yun at hindi natin tinatanggi yun sapagkat nagkatawang tao ang Panginoong Kristo, mga kapatid. Yun naman yung profession of faith natin, di ba? Pinapatunayan lamang ng Panginoong Kristo dito sa Exodus John chapter 8 verse 58 na before Abraham came to be, I am. Bago pa ipanganak si Abraham o bago pa man si Abraham, ako na. You see? Sige nga. Di ba? So makikita natin mga kapatid na ang Panginoon Kristo ay kiniklaim niya, which is undeniable naman talaga. Bakit? Doon pa lang sa prologue sa Gospel ni St. John, di ba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Di ba? Ayan, inuulit-ulit natin to. He was with God in the beginning, and without Him, nothing is created. Then sa verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. O, diba? And the Word was made flesh and dwelt among us. Ibig sabihin, yung prophecy sa Isaiah chapter 7 verse 14 and Isaiah chapter 9 verse 6 that was later confirmed by Archangel Gabriel ay pinatutunayan na ang Panginoong Kristo ang siyang katuparan, mga kapatid. Di ba anong sinasabi doon sa Isaiah chapter 7 verse 14? Di ba? And then, yung Isaiah chapter 9 verse 6, yung proto-evangelium sa Genesis chapter 3 verse 15.
Di ba? Ibig sabihin na pinapatunayan na ang Panginoong Hesukristo ang siyang katuparan, mga kapatid. Puntahan natin sa Isaiah chapter 7 verse 14, ha, mga kapatid. So, ibig sabihin, hindi matanggi na ang Panginoong Hesukristo, sabi niya, before Abraham was, I am. Kasi yun nga yung sinasabi sa prologue ng Gospel ng St. John. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He refers to the Word. He refers to Jesus. Word refers to Jesus. He was with God in the beginning, and without Him, nothing is created. Di ba? Then sa verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. Di ba, mga kapatid? Yun, mga kapatid. Fernando, trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Yun. Proverbs 5 and 6, it seems na parang unrelated naman niya sa pinag-uusapan natin. Diba, mga kapatid? So, ang linaw na sinasabi ng, before Abraham was, I am. Ibig sabihin, inaangkin niya na siya yung I am revealed in Exodus chapter 3, verse 13 to 15, at inaangkin niya at pinatutunayan niya yung pagpapatutuo sa kanya ni San Gabriel Arcangel, at pagpatutuo sa kanya ng mga propeta, at pagpatutuo sa kanya ng Ama mismo. Kaya ulitin natin. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He refers to the Word. He was with God in the beginning, and without Him, ang Him na yon refers to the Word, which refers to our Lord Jesus Christ. There's a verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. So, ibig sabihin, pinatutunayan nitong Ebanghelyo na ang Panginoon Jesucristo ay Diyos. Kasama na silang Diyos. Tapos pupunta na naman sila, ang Diyos niyo tatlo. Bakit kasi ang alam niyo na mathematics, addition lang? Di ba yung Matthew 28:19, ginagamitan nila addition. Ang nakalagay dun sa Matthew 28:19, go ye therefore to all nations, baptizing them in the name, hindi naman in the names. Pag sinabing names, tatlo. In the names of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang sinasabi naman dun, in the name, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At lagi nilang ginagamitan yun ng mathematical formula na addition. Bakit addition lang yung ginagamit nyo? Kung hindi preferred ng Panginoon yung addition, sa amin, ang preferred namin kasi total, ginagamitan nyo na rin. Ginagamitan namin multiplication. 1 times 1 times 1 times 1 equals 1. Tsaka hindi ang Diyos na kinikilala namin sa Catholic Church kasi hindi siya kayang i-contain ng any mathematical formula. Ito mga Hudyo, kaya hindi nila maintindihan. So, sinasabi ng Panginoon, before Abraham came to be I am, kiniklaim niya na siya yung I am na sinasabi sa Exodus 3:13 to 15. Before Abraham came to be I am. Kasi sinabi na natin kanina, di ba? In the beginning was the Word, and the Word was with God. At ano sinasabi dito sa Isaiah 7:14? Pinapatutunayan naman ng Panginoon Jesucristo that He is the fulfillment what was prophesied in the Old Testament. Ito na nga dito, Isaiah 7:14. Okay. Kaya nga, ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga at
at manganak ng lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel. O, di ba? Nung ni-reveal ito doon sa New Testament. Puntahan natin. Matthew chapter 1 verse 21 to 23. Okay. Ano sinasabi dito? Manganak ang isang lalaki, dito pangalan mong Jesus sapagkat siya ang magligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, maglilihi ang isang dalaga at manganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay kasama natin ang Diyos. So bakit naging kasama ang Diyos? Kasi yun nga ang sinasabi sa John chapter 1 verse 14. And the Word became flesh and dwelt among us. Diba? At nanirahan sa piling natin. So you see. Oh. And then dito sa Isaiah chapter 9 verse 6. Diba? Anong sinasabi dito sa Isaiah chapter 9 verse 6? Sabi, sapagkat ipanganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin, siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. You see, take note the title. Sapagkat ipanganak ang isang sanggol na lalaki, di ba? Nakita niyo yung relationship ng Isaiah 7:14. Okay? And then yung Annunciation ni Archangel Gabriel kay Mama Mary doon sa Luke chapter 1 verse 26 to 39. Okay, ito sabi, sapagkat ipanganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. So you see, mga kapatid. Kaya nga, hindi lamang ito. Ang dami pa, kaya nga, yun sinasabi din dun sa Philippians chapter 2, verse 5 to 6, sa mga nakasubaybay sa akin, araw-araw ko na ito inuulit. Sigurado ako na pinapahintulutan ng Panginoon na maulit-ulit, kasi marami mga taong inuulit-ulit din to na ang Panginoon sa Kristo ay tao lang. Samantalang linaw ang sinasabi sa banal na kasulatan. Sa Philippians chapter 2, verse 5 to 8, diba? Yung mga nakasubaybay sa akin yan araw-araw. Si Mystery of Faith, kung nasasubaybayan ng Mystery of Faith, sigurado ako na mamemorize mo na yung sinasabi ko. Ano sinasabi sa Philippians chapter 2, verse 5 to 8? Magpakababa kayo katulad ni Kristo, na kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus sinubad niya ang katangian ng kanyang pagka-Diyos at namuhay na katulad ng isang alipin. Okay? And then sa Hebrew chapter 1 verse 3, di ba ano sinasabi doon? Ang anak na ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Then, dun sa Colossians chapter 2, verse 9, anong sinasabi roon? Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo, kahit siya'y naging tao. Take note of that word, naging. Do not just neglect that word. Naging tao. Pag sinabing naging tao, it means na patunay na ang Panginoon Kristo is not just merely a human being. Meron siyang previous na kalikasan. Meron siyang ibang kalikasan. And what is that nature? Yun yung sinasabi sa Philippians chapter 2, verse 5 to 8, mga kapatid. Kaya kung napaniniwala kayo na ang Panginoon Kristo is purely human being, then nami-miss out mo yung hindi mo nami-miss out mo yung hindi mo naintindihan yung word na naging tao. Dumating sa laman. The other term, dumating sa laman. Bakit siya dumating sa laman? Ano ba siya dati? Yun nga sinasabi sa Philippians chapter 2 verse 5.
And then sa Colossians chapter 2 verse 9, ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo kahit siya'y naging tao. Kaya nga pagdating dun sa Hebrew chapter 10 verse 5, mga kapatid, makikita natin dito at maintindihan, it supports to the verses, to the passages in the scripture, yung mga binabanggit natin. Anong sinasabi dito? Dahil diyan, nang si Kristo'y manaog. Ano ibig sabihin? Pag sinabing manaog, ibig sabihin, nasa taas siya. Saang taas? Sa piling ng Diyos. He was with God in the beginning. Nanaog nga eh. Kung dito ka na sa lupa galing, mananaog ka pa ba? Paintindihin nyo. Hindi naman nakalagay, hindi naman nasa taas ng building ni Lord eh. At nanaog sa ilalim, sa baba ng building. Hindi naman gano'n ang ibig sabihin. Pakinggan nyo ha. Pero ang subject matter kasi dito, since na hindi raw dito sa verse 4, para intindihan nyo, sapagkat ang dugo ng mga turo at mga kambing ay hindi makakapawi ng mga kasalanan. Yon, hindi makakapawi ng mga kasalanan. And because of that, ang verse 5, ito yung rason. Dahil diyan, nang si Kristo ay manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig, kaya inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan mga handog na sunugin at ang mga handog na kasalanan. Kaya't sinabi niya, narito ako Diyos upang tupdin ang iyong kalooban ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. So nanaog. Ibig sabihin, saan siya galing? Saan siya nanaog? He was with God in the beginning. Kaya nga may kanta sa mga kapatid natin sa born again, di ba? He came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my death to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yun na naog. Kasi hindi nga ang mga dugo na mga hayop o mga kordero ay hindi makakapawi ng mga pagkakasala. Kaya pumanaog ang Panginoon Kristo. Kasi kung tao ang Panginoon Kristo, ay walang saysay yung kanyang dugo. So kung ang tao lang ang Panginoon Kristo, walang saysay yung sinasabi sa Acts 20:28. Acts sa Mark chapter 10 verse 45, mga kapatid. Hindi makatutubos ng kasalanan ang dugo ng isang tao. That is why pumanaog ang Panginoon Kristo. Kasi walang karapat-dapat ni isa sa atin. Kaya yung mga handog na susunugin, yung mga dugo ng kordero na walang kapintasan. Then, nang dumating ang Panginoon Kristo, siya yung handog natin. Actually, dito naman yan sa Hebrew chapter, sa Hebrew eh. Basahin nyo na lang sa Hebrew, sa aklat ng Hebrew, maintindihan natin. And then dun sa verse 22, sinasabi sa Hebrew chapter 9 verse 22, di ba? Sapagkat ayon sa kautusan, walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbubugo ng dugo. Pero ang dugo na ito ng mga kordero, niya nga, Hebrew chapter 10 verse 4, na yung mga dugo ng mga kotoro, ng mga kordero, ng mga tupa, ay hindi makasasapat para sa katubusan ng ating kasalanan, para mapatawad ang ating mga kasalanan. Kaya nga pumanaog ang Panginoong Kristo. Kaya nga noong nakita sa ni St. John, ni John the Baptist, di ba? Na lumalapit ang Panginoong Kristo kay John the Baptist sa baptism sa Jordan River, sa John chapter 1 verse 42, di ba? Ano sinasabi? John chapter 1 verse 29. Ano sinabi ni John? Sabi niya, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Una niya sinabi, sa Hebrew chapter 10 verse 4, ang mga dugo ng mga turo at kordero ay, ang mga tupa ay hindi makakapahoy ng kasalanan. Kaya pumanaog siya. Good morning, Ninang Rosalyn. Oy, Ninang pala kita. Yung regalo ko, bakit nakalimutan mo? Joke lang. Di ba? Dito sa John chapter 1 verse 29, mga kapatid. Buksan niyo po sa Bible niyo. Sana may Bible kayo, no?
Minsan nakakalungkot, ang mahal ng cellphone natin, Bible, hindi tayo makabili, no? So John chapter 1 verse 29. Kung Katoliko ka, dapat bilhin natin ang Bible is yung Catholic Bible. Okay? Kinabukasan, nakita ni Juan sa Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Hindi ba? Sinansala ba siya ng Panginoon sa Kristo si Juan? Bastos ka, Juan, Tupa ba ako sa tingin mo? Hayop ba ako sa tingin mo? Tao ako. Di ba? Hindi sinansala ng Panginoon sa Kristo si Juan. Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Yun yung sinasabi sa Hebrew chapter 10 verse 5, nang pumanhaog ang Panginoon sa Kristo. Sapagkat ang rason, yun yung sinasabi sa Hebrew chapter 10 verse 4, ang dugo ng mga kordero at mga hayop hindi makakapawi ng kasalanan, kaya pumanhaog ang Panginoon sa Kristo. He was with God in the beginning, and without Him, nothing is created. And without Him, nothing is created. Nothing. Kung hindi sa pamagitan niya ay walang nalikha. Ay, Pablo. Ulit na naman tayo, Pablo, sa topic. Ewan ko kung bakit ganun ay doon dito napupunta eh. So, ibig sabihin, yung sinasabing naging tao doon sa Colossians chapter 2 verse 9 at yung sa John chapter 1 verse 14 ay pinapakita na ang Panginoon Kristo ay galing sa Ama. Tama yung sinasabi sa John chapter 1 verse 1 to 3 and then verse 14. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Diba? He was with God in the beginning. But later, pumanhaog siya, yung sinasabi sa Hebrew chapter 10 verse 5, sapagkat ang mga dugo ng kordero at ng mga toro ay hindi makasasapat para bayaran, para mapatawad ang ating mga kasalanan. Kasi nung nagkasala ang ating mga unang magulang, ang kabayaran ay kamatayan. Ano sabi doon? Huwag niyong kainin yan, mamamatay kayo. Namatay nga. Ano sinasabi sa Romans chapter 6 verse 23? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Bakit? Sapagkat sa pamagitan ng kanyang dugo, magkakaroon tayo ng kapatawaran. Yun sinasabi sa Hebrew chapter 9 verse 22 at yung sinasabi sa Hebrew chapter 10 verse 5. So kung tao lang Panginoon Kristo mga kapatid, sorry to say, pero kayong mga niniwala na tao lang Panginoon Kristo, ibig sabihin yung Kristo na pinaniwalaan nyo ay hindi nakapagligtas sa inyo. So kung yung Kristo na kinikilala nyo, irespeto ng Panginoon yan. Ayan yung ano nyo. So yung Kristo na yun ay hindi nakaligtas sa inyo until na wala pa rin kayo kaligtasan. So kung yung Kristo na yun, aanib ka sa iglesia ng taong Kristo, so until na wala kang kaligtasan. Totoo yan mga kapatid. Bakit? Kaya nga pumanhaog ang Panginoong Kristo. Hebrew chapter 10 verse 5. Kasi hindi nga makasasapat yung dugo ng mga hayop. Na kahit sino mang tao, di sana noon na lang nag-alay na sila sige ako na lang magsakripisyo. Halimbawa dito sa Old Testament. Parang katulad nung sino nakapanood nung movie ng mga barbarians, nitong mga itong mga barbarians, yung mga German, yung mga nag-invade ng Europe na mga magagaling sa digmaan. Di ba sila, napanood yung movie nila, inaalay nila yung sarili nila willingly para i-sacrifice, para ma-please nila yung Diyos nila. Sa atin, di sana noon ginawa na yun ng mga Hudyo, ginawa na yun ng mga patriarka. Sige,
ako na lang ihandog nyo para matigil na yung paghahandog nyo ng hayop, sayang naman yan. Masarap yan gawing tapa, di ba? Mga ganun, mga it seems to be like that. Pero hindi nila ginawa kasi wala nga makasasapat For the wages of sin is death. Hindi siya ang kapatawaran ng kasalanan, is just not a matter of, okay, naghingi ka na ng sorry sa akin, okay na yon. O balik na kayo dito sa Garden of Eden. Pinalaya sila sa Garden of Eden. Di ba? Ibig sabihin, hindi na-restore yung relationships. Nung remorse ni Abraham at ni Adam at saka ni Eve. Hindi rin nakasulat dun kung humingi sila ng sorry. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sabi niya, pag kinain nyo yan, mamatay kayo. Then, what is the purpose or ano yung paraan para muli silang mabuhay? Para silang muling mabuhay sa presensya ng Diyos. Ano yung paraan? Diba later, naghandog sila ng mga hayop na susunugin. Diba? Pero yun ay a prototype or prefigurement lamang ng gagampanan ng Panginoong Kristo. Kasi sinasabi sa 1 Samuel chapter 2 verse 25 mga kapatid, basahin niyo sa Bible niyo. Okay, dito sa magandang balita Biblia sa 1 Samuel chapter 2 verse 25. Take note ito ang linaw nito mga kapatid. Sabi niya, kung ang isang tao ay magkasala sa kanyang kapwa, maaring mamagitan sa kanila si Yahweh. Halimbawa, ikaw, ako. Kapag meron tayong misunderstanding or pag-aaway tayo, maaring mamagitan sa atin ng Diyos para pagkasunduin tayo. Ngunit, ang karugtong take note mga kapatid, ngunit, sino ang mamamagitan, kung kay Yahweh siya nagkasala? Sinong karapat-dapat? Sinong karapat-dapat ng tao? Wala. Walang karapat-dapat. Any one of us, walang karapat-dapat. That is why pumanaog ang Panginoong Jesucristo. That is why in-announce sa kagad yung proto-evangelium. Doon pa lang sa Genesis chapter 3 verse 15 nung magkasala ang tao. Nung nagkasala ang tao, in-announce yung proto-evangelium. The first good news, yung sa Genesis chapter 3 verse 15, basahin niyo. So, hindi sapat lang, oy sorry Lord, linabag namin ang iyong sinabi, patawarin mo na kami. O sige, pinatawad ko na kayo. Huwag niyo nang ulitin na. May sinabi mang ganon doon sa Fall of Man story. O huwag niyo nang ulitin. O sige, magtrabaho na kayo dyan sa Garden of Eden. Huwag na kayong umalis. Walang ganon. Pinalaya sila. Ano ibig sabihin? The Garden of Eden symbolizes the presence of God. Symbolizes the presence of God. Nung nagkasala sila, pinalaya sila because they are not anymore compatible in the presence of God. Oo, kahit ilang kibuloy pa, Brother Joseph Jun, ang ihandog. Kahit ipako pa sa krus sa kibuloy, ay wala yan. Hindi yan yung dugo niya walang saysay. Kaya nga kung ang Kristo na kinikilala mo ay tao, kahit ilang libong Kristong tao pa yan, yung ipako sa krus. Sayang lang. Kung ang Kristong tao ipinako sa krus, hindi makatutubos ang Kristong tao, yung dugo ng Kristong tao lamang, ng Kristong tao lamang ang makatutubos sa ating mga kasalanan. Kung Kristong tao lamang ang pagkakilala niyo sa Panginoong Kristo. So yung dugo niya walang saysay. So therefore, kung yung dugo niya walang saysay, walang kabuluhan yung sinasabi sa Acts 20:28.
kahit magtayo pa siya ng, halimbawa, 1,000 Kristo, at magtayo pa siya ng simbahan na ipangalan sa kanya, umanib ka doon, wala pa rin saysay. Kasi yung Kristo na nag-alay ng dugo, walang saysay, walang kabuluhan. Kaya kung ang Kristo na pagkilala mo sa Kristo ay tao lang, mga kapatid, yung dugo nun walang saysay. Sayang lang oras mo. Kahit umanib ka pa sa simbahan na ipinangalan sa kanya, wala ring saysay yun. Kasi dapat yung Kristo, yun yung dapat. Sekundary na lang yung simbahan niya. O, di ba? Kung tao lang yung Kristo mo, paano makatubos yung dugo niya? Yun mga kapatid, kung tao lang ang pagkakilala mo. Kaya kung tao lang ang pagkakilala mo sa Panginoon Kristo, anong tawag dyan sa atin? Kapag sa grade mo sa college, di ba? Pag kulang yung hindi mo na nagampanan yung kabuuan ng sa exam mo, hindi mo nagampanan yung kabuuan, anong ilagay sa iyo ng professor mo na grades? INC, incomplete. Kahit 1,000,000 pang kibuloy, hindi pa rin pwede. Hindi po, Brother John. Kahit 1,000 kibuloy pa, kahit 1,000 Kristo pa. Kung ang Kristo na kinikilala mo ay tao lang, kahit 1,000 Kristo pa. Kahit 1,000,000 pa. Kahit 1,000,000 Kristo pa ang ialay doon, ipako sa krus. Yung dugo ng 1,000,000 Kristo na yun, kung tao lang pagkilala nyo sa Kanya, walang saysay yun, nagsayang na kayo ng pagod nyo, nagsayang na kayo ng oras nyo. Kaya nga, ang sinasabi sa Hebreo 10:12, nang pumanaog ang Panginoong Hesukristo. Diba, Brother John, pag sinabing pumanaog, ibig sabihin, may mataas siyang kinalalagyan bago siya pumanaog. Kasi kung nasa baba na siya, paano pa siya mapanaog? Diba? Ayun sa Hebreo chapter 10, verse 5, Brother John, diba? Nang pumanaog siya sa sanlibutan ay sinabi niya. Ibig sabihin, nang pumanaog, ibig sabihin, meron siyang kalalagayan. Oo. Kaya wag ang Kristo mo ay wala ring nanay. Baka peke na Kristo yun. Sa atin sa Katoliko, may kinikilala tayong nanay ng ating Panginoon Kristo. Kaya yung title ng kaya yung title ni Mama Mary na Ina ng Diyos ay valid yun. Kasi ang Panginoon Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Dumaan sa sinapupunan ni Mama Mary. Ina siya ng Panginoon Kristo ng Diyos. Kaya ina ng Diyos. Pero it doesn't mean na kinikilala natin si Maria na goddess. Hindi natin siya kinikilala Diyos Maria. Yung iba kasi kung ano-anong pinagsasabi Akala nila kinikilala natin si Mama Mary na Diyos. Yung title na ina ng Diyos yun ay pagkilala sa Panginoon Kristo na Diyos. But it doesn't mean na si Mama Mary ay Diyos. Hindi natin siya tinatawag na Diyos Maria. Okay? Ina ng laging saklolo. Kasi primarily, ang ating tagapagsaklolo din, ang ating Panginoon Kristo. Yan. Yan mga kapatid. Kaya nga, noong sinabi dito ng Panginoon Kristo, na babatuhin sa mga Hudyo because they understood what the Lord is saying sa John chapter 8 verse 58, before Abraham was, I am. Kaya nga yun sinasabi natin na sa 1 Samuel chapter 2 verse 25, mga kapatid, na kung magkasala ang tao sa kanyang kapwa, maaaring mamagitan ng Diyos sa dalawang taong yun. Pero kung magkasala ang tao sa Diyos, sino ang maaaring mamagitan? Walang karapat-dapat na tao lamang. Kaya ang Diyos na rin mismo ang nag-take ng initiative. Kaya nga doon pa lang sa Genesis chapter 3, in-announce na yung proto-evangelium, the first gospel. Pag sinabing proto, first. The first gospel, the first good news.
Yan. Yun yung first good news. Kasi wala nga makasasapat na handog para mapatawad yung kasalanan ginawa ng ating unang mga magulang. Kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. So para mabayaran yung ating kasalanan, ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan. Siya mismo na ayaw niya ang tao ay mawalay sa Kanya. Ayaw niya na ang tao ay mamatay ng panghabang panahon. Gusto niyang sila'y mabubuhay at yaon ay mangyayari lamang sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. So, yan. Kaya nga mga kapatid, wag tayo basta-basta maniniwala. Yan. Papel niya ang Redeemer as second person in one God. Oo nga, Brother John. Kaya nga yung sinasabi sa yun yung sinasabi sa 1 Samuel 2:25 din kanina. Tapos yung sinasabi sa Romans chapter 6 verse 23. Yung Romans 6:23 na yan, na-memorize ko yan yung sa yung Bible na binibigay ng mga protestante, Brother John, sa mga school, yung Gideons, yung blue. Diba yung Romans 6:23? Doon ko yan na-memorize eh. King James Bible, yung Gideons, yung blue na packet New Testament, diba binibigay yan sa school. Tapos yung packet New Testament na yan, yung packet New Testament, may mga verses dito sa yung packet New Testament, parang maliit lang dito konti, mga ganun. Tapos makapal. Doon di ba sa mga side ng cover niya, may mga verses ng Bible, Romans chapter 5 verse 8, Romans chapter 6 verse 23, John chapter 3 verse 16, Romans 3:23. Andun yan eh. Memorize ko yung mga ganong verse niya eh. Ang sinasabi doon sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So magkakaroon lamang tayo ng buhay sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Ngunit, kung ang Kristo na kinikilala mo ay tao, ibig sabihin, that is not the Christ of the Bible. Take note ha? Kung ang pinaniwalaan mo na Kristo ay tao lamang, and that is not the Christ of the Bible. That is another Christ. Kaya nga ang merong babala mga kapatid. Kung ang Kristo na kinikilala mo ay hindi Diyos or tao lamang ang pagkakilala mo sa Kristo na yan, that is another Christ. At yan ay binabala na sa atin ng banal na kasulatan bago pa man dumating ito mga sekta at denominasyon. Kahit yung isang reliyon na nagdi-deny sa Panginoon Kristo, di ba? Yung isang reliyon, 600 years pa man sila bago dumating. Around mga 600 years, approximately mga 600 years bago pa man sila dumating, ay ibinabala na ito mga kapatid sa atin. Dito sa Galatians chapter 1 verse 6 to 8, yung mga kapatid. 6 to 8. Nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong talikdan ng Diyos ang tumawag sa inyo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo at bumaling kayo sa ibang mabuting balita. Ang totoo ay walang ibang mabuting balita. Lamang may mga nanliligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Maging kami o isang anghel man mula sa langit ang mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang ipinangaral namin, pakasumpain siya. You see? So meron ng warning sa atin beforehand.
Yan. So may warning na beforehand pa mga kapatid. Na kapag may merong mangaral na iba kaysa kung ano yung tinanggap natin, galing sa mga apostol, pakasumpain siya. So isang paraan dyan para hindi ka maligaw ng mga ito ay dapat sundin natin ang payo ng banal na kasulatan, mga kapatid. At ano yung payo ng banal na kasulatan? Dito sa sa 2 Timothy, 2 Thessalonian, mga kapatid. Sa 2 Thessalonian chapter 2 verse 15, ito. Kaya nga mga kapatid, manatili kayong matatag sa katotohanang itinuro namin sa inyo, maging sa salita or sa sulat. Sa English mga kapatid, for us not to be led astray by many false teachers nowadays or false prophet nowadays. Okay? Once na mangaral sila ng iba sa tinanggap natin na aral mula sa mga apostol, ay wag daw nating tanggapin. Anong sinasabi dito sa Colossians? Okay. Sa una dito, 1 Corinthians 11 verse 2. I praise you because you remember me in everything and hold fast to the traditions just I handed them to you. So dapat panghawakan pa natin yung mga traditions na itinuro sa atin ng mga una pang mga alagad, ng mga apostol. At sinasabi pa rito sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, mga kapatid. Okay. Buksan niyo po sa Bible niyo. Anong sinasabi dito? 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Now then, okay. Sabi rito, therefore, brothers, stand firm and hold fast to the traditions that you were taught na itinuro sa inyo, either by an oral statement or by a letter of ours. So you see, hold fast to the traditions. Kung ano yung isinalin ng mga apostol sa atin noon na mga katuruan, whether writings or oral. At yung mga traditions na yan, either oral or writings, is being kept by the Catholic Church. Mga kapatid. So, ibig sabihin kung ano yung handed down na mga aral sa atin. So, kung babalikan natin, kahit yung mga pastor, bakit napilitan sila mag-convert sa Catholic Church? Once they started to read kung ano yung mga tinuturo ng mga unang Kristiyano. Yung mga apostolic fathers, mga church fathers, mga early Christian writings, wala ang silang ibang magawa kundi mag-convert sa Catholic Church. Because yung mga early writings is pointing to the Catholic Church. Walang iba na ibang sekta o denominasyon ang tinuturo. Kasi kung tutuusin, wala naman, for the first 1,000 years, wala namang ibang mga sekta at denominasyon, di ba? Sige nga, kahit kayo, yung mga kinaaniban nyo sa ngayon, i-check nyo. I-challenge ko kayo, i-check nyo yung, yung pinanggalingan ng sekta nyo. Di ba? Yes, Itake, pre-Palestine from Hamas, terrorist Hamas. And a free Yemen from Houthi terrorists. Okay. Sa Nigeria, ma-free din nawa sila sa Boko Haram. Free Nigeria from Boko Haram. Okay. Iran, free Iran from regime of Ayatollah. Ayatollah ba yun? Ayan. Oppressive Ayatollah. Sana mapalaya na ang Palestine, pero hindi naman yan Palestine dati. Sa Hamas, kasi ang Hamas, yan yung nagpasimula nung giyera nung October 7. At nung gumanti ang Israel ay nagsiiyakan sila. Tumakbo sila sa social media. Genocide daw.
Okay. So yun mga kapatid, na ang Panginoon Kristo, kapag ang Kristo na kinikilala mo lang ay tao lang mga kapatid, lalo na kapag ganyan yung nasalihan mong sekta, mag-isip-isip ka. Kasi kahit ilang Kristo pa yan, ipinako sa krus, yung Acts 20:28 na pinag-aagawan ng maraming sekta na verse, walang say-say yung dugo niya ninihandog sa krus. Parang walang pagkakaiba yun sa dugo natin kung tao lang siya, mga kapatid. Yun lang yun, mga kapatid. Hindi binigyan ng special power yung special power lang yung dugo ng Panginoon Kristo para makatubos. Talagang dumaan sa proseso, mga kapatid. Nagkatawang tao ang Panginoon Kristo para matubos tayo sa ating mga kasalanan. So yun. So kapag may makinig kayo ng paliwanag na ang sabi daw ang John chapter 1 verse 1 to 3 to 4 and then verse 14 ayun ay panukala lamang, diwa, then hindi natin ginagamit yung proper understanding ng grammar doon sa John chapter 1 verse 1 to 3, mga kapatid. Hindi natin niniintindi. Iwan ko ba bakit may mga taong sumasali sa ganung pananampalataya na may inaral naman, may alam naman sa basic grammar. Meron nga iba, pulis, iba, abogado eh. Di ba bago ka maniwala, dapat magaling ka sa investigative, magaling ka mag-imbestiga. So, mga ganun dapat mga kapatid. Gamitin natin yung pagiging natin, yung mapagtanong. Yun, mga kapatid. So, maybe that is by now, mga kapatid. Shalom. Nawa, magpalain tayo ng Panginoon lalo na ngayong panahon ng mag-Holy Week na next week. Palaspas na sa linggo. So, palaspas na sa linggo and then mag-Holy Week na. Sana pagnilayan natin maigay na kaya dumating pala ang Panginoon Kristo para matubos tayo sa ating mga kasalanan. So hindi natin mapapahalagan itong Holy Week kung hindi natin naintindihan kung bakit, mga kapatid. So maybe that is by now. Maraming salamat po sa mga nag-likes, 1.1k likes. Okay. And then yung mga nag-tap ng screen at yung mga nag-comment kanina. Ayan. Si Brother Joseph, si Kuya Rumi wala. Si Christian Kaluya, Linda Napisa, MDR Ritz, Maharlika, si Connie Bukayan, saka si Miss Faye Adriana, si Jonas Hanere. Yan, yung mga nag-tap ng screen. So, sa mga hindi ba nag-tap ng screen, pero andyan lang sila. Nakikinig-kinig lang na pampalipas oras or whatsoever. Or kahit yung mga dumaan lang, please, nawa kahit simpleng paraan na ginagawa natin ay makatulong sa kanila na ma-challenge sila. Okay? Diba? Kung sakaling makarinig man kayo sa akin katulad nito, ma-challenge kayo na totoo kaya yung sinasabi nito, ma-check nga. Yung mga ganun, mga kapatid. So, maybe that is by now. Patuloy naman tayong pagpalain, gabay at patnubayan ng Panginoon sa araw na ito. Iligtas tayo sa lahat ng sa mabibigat ng mga pagsubok, iligtas sa mga bigat ng mga karamdaman, sa malubang karamdaman, sa mga sakit, sa cancer, sa hypertension, sa stroke, lalo na po mainit ngayon. At iligtas niya tayo sa kidney failure at mga sakit. And I am continuously praying also, Lord, para sa Sound Liberal Calix, Sir Meg Grace, si Kuya Kokoy, si Ananina, si Abby, si Brother Dominic Navarro, Panginoon.
kanyang kagalingan, comfort sa panahon ng mga kabigatian. Ganon din po sa mga kababayan namin, mga homeless. Lord, extend your hand upon them. Lord, have mercy on them. Entrust na sa iyo ang araw nito. Pinagkatiwalaan mo sa aming buhay at buong magkatapos na aming mahal sa buhay at ang aming kinabubuhay. Cover us, O Lord, with your most precious blood. Sanctify us with the power of the Holy Spirit, and let your holy angels, our guardian angels, to be with us at our side sa araw-araw at lalo na sa araw na ito. We pray in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, shalom, mga kapatid. Thank you and God bless po sa lahat, mga kapatid. Salamat din po, Brother June. Ano yung sabi nyo kahapon? Galing kayo sa St. Clare Books. Ano yun? Ano ba yung sabi mo kahapon? So, okay. Signing off, my dear brothers and sisters. God bless, Brother Romy, Mystery of Faith. Mystery of Faith kanina parang dumaan lang. I'm busy siguro si Mystery of Faith. Sa St. John Clare, ano ba yung Clare Books? Yung comment mo na sa Facebook ko. Sa Clare Books. Ano yun? Yung St. John, sino ba? St. Francis. Sino ba yun? Okay. Okay. Sige po mga kapatid, signing off na. Mga God bless. O yung si Fausto. St. Bernard Clare Box. Tama. Yung sinabi mo kahapon sa Facebook mo. Ay, Fausto, na-late ka ata. Sige, bye-bye na. God bless.